Amen. Once again, maayong buntag sa daan. Amen. Welcome sa Coastline Baptist Church. Salamat sa kanta. Indot kayo ang song. O na pinaka the best thing na hitabo sa imong kinabuhi sa diya kanaluwas ka. Amen. Blessing kayo na. And then so this morning, magsugod na tagtuon about Christmas, no? December 1 naman. The first Sunday, blessing kayo, no? The first Sunday of December na akasimbahan. Tako kayo nangatabang sa atong tanan. And then karon, wala ang mensahe is all about mga tao nga na-involved sa pagkatao ni Kristo. Now, there are a lot of people nga na-involved, na mga tao nga atong matun-an and then makuhaan og lesson sa gitawag nga kung sa kuan pa mao ni mga tao nga witness ba sa pagkahimugso ni Kristo. So that's why tikapod sa diha atong nailhan si Kristo, atong nadawat si Kristo, usa pud sa mga witness nga magtuon ta ani mga tawhanan ni nga sa diya ang nahimug si Jesus Christ, nahimong blessing po ang ilang kinabuhi. Dito magdugay, ito ang Biblia, ito ang Matthew. So by the way, kung imong tanawon ang birth of Christ, ang paghimug sa ni Kristo, mabasa niyo sa the book of Matthew chapter 2 and the book of Luke chapter 2. So muna ang pagkatao na niya, pero ang imong tanaw na niya pagkamatay, pagkalubong o pagkabanhaw, makit-ani mo na siya sa upat ka book, the Matthew, Mark, Luke, and John. Pero ang pagkahimugso lang niya, duwa lang ka book yung makitaan, that is sa Matthew and the book of Luke. Matthew chapter 2 and and then Luke chapter number 2. Now, Pastor, ano importante man nga atong isgutan ang kinabuhi ni Kristo? Now, importante igsuon nga atong mabalaan ang pagkahimugso ni Kristo kay ano man siya man atong manluluwas. Amen? Ikaduha, ngano importante ni siya because a lot of people today dili kay klaro sa ilaha ang pagkahimugso ni Kristo. Naatay mga dati nga mga tinuuhan before nga dili jud sibo sa Biblia, but hope mo karon mabuntag atong makit-an ang pulong sa Ginoo and then mahimong blessing nga wala ko diri para i-condemn ka kung sa imong belief, but what the Bible say mo ato ang tumanon and then tagaan to pagtagad. Now, itong Abraham Biblia, please stand. Nindog na palihok atong tanawon sa verse number 11. Verse number 11 down to verse chapter 2 in the book of Matthew. So go to chapter 1. Chapter 2 verse 1 down to verse number 12. Taas mo sa aton. Okay? Sige lang kayo, kasi wala ka kabasa kanina. Sa makabasa ka karon. Okay? So go to chapter 2 verse 1 down to verse number 12. Okay, ang mubasa sa verse 1, babae, mabalos ang lalaki sa verse 2. And so on and so forth. Verse number 12, sabay taog basa tanan. Now, naana, kung naana, say amen. Okay, verse 1, babae lang, ano? Ready, start, begin. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Verse 2, lalaki lang, ready, start, begin. Saying, where is that he is born, O King of Jews? For we have seen stars in the east, and are come to worship him. Verse 3, kamo. When Herod the king heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. He demanded of them where Christ should be born. Verse 5. And they said unto him, in Bethlehem of Judea, for this is written by the prophet. And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor, and shall rule my people Israel. Verse 7. When Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem, and said, Go and serve diligently for the young child, and they found him. Bring me word again, that I may come and worship him also. Verse 9. When they had heard the kings, they departed, and lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. Verse 10. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened the treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. Verse 12, another start, begin. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Let us pray. Lord, once again, thank you for this morning. Lord, inablay ang unahon at kasikasin, Lord, sa pagtuon sa imong pulong regarding sa imong
pagkahimog sa kanang kalibutan. Lord, importante yung nga tao ka. Kaya kung ang tao ni kalibutan, Lord God, walay pulos ang panimbahon, walay pulos ang among pagbasa sa Biblia, walay pulos ang magbuhat ang maayo kung kami tanan ato sa impyerno. Salamat, Lord, tinato ka sa kalibutan, namatay ka, gilubog, nabanhaw, para makaangkon ni sa kaluwasan. Thank you, Lord, sa among naangkon nga kaluwasan, sa tungod sa imong dako kagugma, Lord, imong gipakita anamo nga ikaw, Lord God, na igugmaon nga Dios. Dili ka mosugot nga adunay ka lang, may usa ka tawo maadto sa impierno, so that's why ikaw nangitag pamaagi nga si Kristo imong gipadala ani kalibutan para mobayad sa among mga sala. O sibiyan kinsa nga motuo mosalig diya kaniya, adunay kinabuhi walay katapusan. Lord, this morning akong pag-ampo, tanduga amo kasing-kasing kung naamay pagbadlong, Lord, badlongan ni. Kung naamay pag-correct, i-correct ni Lord God this morning. O wala gid ni mahimo, Lord, kung wala ka, na mo ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan, in Jesus' name. Amen and amen. So, salamat. Please be seated. Once again, may buntag. Amen. Salamat sa matag-usan, no? Sa mga bisita. Welcome sa Coastline. And di na ako magdugay. I try my best. Mahamata 11. Kung di na ako mahaman ng lesson, ipadahin ko niyo niyang tinawag na hapon. So, yung sa Bible dra, kung ibasa rin na, mo ni ang unang place na makit-ani mo ang birth of Christ. The question this morning, asa na tao si Christ? Sa place? Bethlehem. Of what? Judea. Okay. The next question. Pila ka wise men? Talo? Dili na. Sa kalibutan, ang ilang pagsabot sa katutulo ka regalo, gihimo nila katulo ka hari. Diba, naikanta may tatlong hari ng sidalaw. Wait, nahalang doon. Di ba? Pero sa Biblia, dili to 3 kings. Wala kay makita nga 3 kings sa Bible, pero naay 3 gifts. Unsa ang tulo ka gifts? Gold, frankincense, and what? Myrrh. So, totoo na kay mag-peaceful niya. So, at least manakay gamay nga learning sa pagtatao ni Christ. Di ba? Uli ka ron, ano, tulo ka regalo, no? Dito tulo ka hari. Ay, ano ba? Idea ba? Idea sa ano? Siyempre naman, sa kalugay-lugay, kalau katakabalo di ay nga, dito tulo ka hari. Okay, na ako i-prove tonight. Di pa mamod. Atong tuloy ang ragsoon ang kinabuhi sa mga wise men. Una-una, atong tanaon diri, atong agian dali ang itawag nga background kung unsa ang mga wise men kung naa sa ang Bible mag-istorya og wise men igsoon kani mga tao nga wise men nasa Biblia dili ni basta-basta. Kung una-una imong tan-awon ang kinabuhi ni Solomon, ni Solomon gitawag siya is a man of wisdom, wise siya nga tao. Siya ang pinakadato, siya ang gitagaan sa Ginoo katungod nga magtukod sa first temple, siya ang gitagaan sa Ginoo katungod nga kanang gitawag he is the wisest people ba. Since we ever lived, siya ang pinaka-wise na tao. But diri igsoon sa kaning pagkatao ni Christ, naapoy mga wise men nag-istoryahan dito, verse number 1, ako sa Biblia. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Now sa diya nga si Christ na tao sa Bethlehem of Judea, na ay mga wise men nga naabot sa gitawag na lugar, sa lugar ni Herod, sa gitawag na Bethlehem of Judea, o nangita kang Christ. Now, ang unang mga tao igsoon makit-an karon nga nasa palibot ni Christ nga paghimugso is kani mga tao nga wise men. Kani mga wise men nga naa sa kani nga passage now. Now igsoon. When you say wise men in the Bible igsoon, kani nga mga tao dili siya basta-basta. Kung imong tan-awon, kung imong tan-awon ang Biblia, kani mga wise men sa tao, they were knowledgeable about prophecy. Kabalo sila, gatuon sila about sa Bible, the Old Testament. Kaya naman, kay kabalo sila nga itong star na pagkita sa ilaha, propesiya man to, nga nahimugso ang gitawag nga manluluwas. So that's why niadto sila sa gitawag nga Jerusalem, kay kabalo sila tao ang Savior. So that's why mo reason ato sila. So wise sila. Naa sila in knowledge. They were knowledgeable. Ikaduha, they were known of Bible. Kabalo sila sa Bible. And then ingon sa mga scholar, ingon sa mga stars sa Bible, kay mga wise men is mga scholars na sila. They study the moon, the stars. Kabantay ka ano nakita nila ang star. Kay mga scholars man mga bright pa, mga wise pa. Mga adunahan ni mga kwartahan, mga ilato ni sila. Kung imong tanaw ang mga wise men sa Bible, dili na basta-basta. Naana sila yung mga tauhan, naana yung mga sundalo, naana sila yung mga kung sa kuan pa, naana sila gitawag nga gitawag nga mga kung sa gobyerno pa, mga dagko ni nga tao ba. Mga ilado ni sila. Dili na basta-basta sa ilang lugar. Ibig sabihin, ginarespeto ni sila. But you know what, igsoon sa kanila pa, makit-an diri, kaning mga wise men, makit-an they were knowledgeable. Pero dili ka lang knowledge igsoon is wise. Dili ka lang knowledge na nasa mga mahimot nga wise.
But I believe this, maraming Bible rin. The greatest knowledge that we can have today is what? Kanang naa kay Jesus Christ, yung gitawag nga, kasing-kasing. They were knowledgeable, they were wise. Dili lang igsoon, nahimo na sila nga wise, kay tungod, ano man, they were scholars, nasa sila gitawag nga mga kwarta, dato na sila, ila doon sila. Pero kung imong tanaw, igsoon sa kanila time, they were time, naghatag sila og time para kang Christ. Now, aton ang karon diri, kung pila man ka wise man ang naa diri. Now, around verse number 2, atay ba lang ang istorya. Ingon sa Bible saying, where he is that is born of King of the Jews. Asa man tong tao, asa man tong tawagan ni, na himugso nga bata nga hari sa mga Hudyo. Ingon sa verse 2, for we have seen his stars in the east and come to worship him. At tuon nila para musimba kang Kristo. Verse number 3, kanawa. Dili makit-an, dili lang tulo. Verse number 3, when Herod the king had heard these things, sa Bisaya pa, verse 3, sa diha nga si Herod ang hari, nakadungog ni Inay nga butanga, siya nasamok, natrouble siya. Kung atong ibutang, kung tulo lang din sila kabuok, dili siguro masamok si Herod, no? Agamay naman kayo, yung kailangan. Pero dili lang si Herod, but verse number, sumpay pa, og ang tibuok Jerusalem. Now this I believe, gatuo ba na igsoon sa diha na ilang ipakita si Christ sa lugar sa Jerusalem, siguro nagkaraban din sila. Kaya naman, tibuok Jerusalem nakaban naman. Tibuok City, for example, taga-pagamay pagtagan. Kung naay mo adto pag mayor diya tulo lang ka tao, ang makabalo ang naara sa munisipyo. Tama? Pero kung naay mo adto ka mayor, isa ka barangay, magparit diri, makita mo diri, patingalan ng mga tao na, kinsa man sila, asa man mga adto sila. Nga mo ori tabo sa time, kasi ang mga wise men doon kang Herod, morning time igsuon nga dili ka makaingon tulo lang ni sila, but they were man many. Daghan ni sila. Dili lang ni tulo. Mo na ka makita ang picture sa mga poster diyan na nakabutang si Mary, and then si Joseph, ang bata ikugos niya, na itulo ka regalo diri, na mga tao mga wise men diri, mga karnero, naa sila sa pasungan. Now kana ka picture nagtudlo nga dili na mao. Kay ang wise man daghan, o i-prove wala po sila, pag-abot nila kang Christ, wala sila sa pasungan. O ako i-prove, tanawa, sugod sa verse number 11, tanawa sa Biblia. And when they were come into the house, they saw what? The young child, asa na ito? Sa panimalay. Kung tanawa mong picture na asa sa pasungan, na itulo ka regalo, na itulo ka hari, diya palanggaan, sipyat na ilang picture. Sa ato pa diyan, ang tinuod na aga sa pulong sa Ginoo. Kaya ingon ang Bible, when the wise man nakita nila si Christ, dili pa tong baby siya. Sa picture, kung mo tanawon, baby man to si Christ. Pero ingon sa Biblia, young child. Kabantay ka sa diya, nakabalo si Herod nga natao ang himugso ang bata, di ba? Ang 2 years old paubos, gipamatay tanan. Bata nga lalaki, 2 years old paubos, gipamatay tanan. So mo niya kung totoo, I believe nakit-an sa mga wise man si Jesus Christ, maybe 1 or 2 years old. Nakawa na to? O awa, diya sa panimalay pa yun ni. Sa ilang panimalay, awa, verse 11. And when they saw coming to the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down. And next word, and what? Worship him. Gisimba nila si Jesus Christ, and when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and what? Myrrh. Now, igsoon, dili lang daan, igsoon, makitaan sa mga wise men na ating natunan. Pila ka wise men? There were many. Unsa na tayo, nakitaan nila ang bata, unsa na, pila ila di Christ, nakitaan na ang Jesus Christ, 1 or 2 years old. Now, Pastor, kinsa man na ito nakakita? Katong si Jesus Christ, bata pa. Now, the shepherd. Basa ang Luke chapter na, agilan. By next Sunday, ato ko itondo ang shepherd. Luke chapter 2, sa diha nga nahimug si Jesus Christ, ang shepherd giadtuan sa anghel o nya gipaadto sila kung asa nahimugso si Kristo. So nakakita kang Kristo when we are baby pa siya, wala lain kundi ang mga shepherd. Kung ang wise man imong istoryahan, ang wise man nakita nila si Kristo, they were sa man young child. So ibig sabihin, dato na edad, maybe 1 or 2. So mao ra igsuon ang truth nga ato makit-an sa kaning passage. But dili na ako mensahe. This morning magtuwa tag tulo ka butang. Tulo ka importante nga butang nga atong makit-an sa kinabuhi sa kaning mga amalamon nga tao. Nganong gitawag sila nga wise men? Now, gatuo ba igsuon
Wala lang sila gitawag igsuon nga wise men tungod kay ilado sila. Wala lang sila gitawag igsuon nga wise men tungod kay they study prophecy, they study the Bible, or mga bright ni sila, or mga scholars ni sila, or maybe mga kwartahan ni sila, or mga ilado, or maybe sikat ni sila nga tao. But number one point igsuon, they were called wise men. Gitawag sa igsuon nga wise men. Kaya nga naman, number 1, verse number 2, tanawa sa Biblia. Verse number 2, saying, where is he that is born of the King of Jews? For we seen his star in the east and are come to what? Worship him. Number 1 point, kita magdugay, gamay itong oras. Gitawag sila ang wise igsoon because they were seeking Jesus Christ. Wise sila nga tao, kaya naman, gipangita nila ang usaman, ang Messiah. Gipangita nila ang Savior. In verse number 2 diya, nga nagaingon, hain ba siya? They were seeking Christ. Ginapakita nila si Kristo aning nga time. Now, as I read, so they called wise men. Di tungod kay sikat sila. Di tungod kay dato sila. Di tungod kay bright sila. Di tungod kay ilado sila. But I believe they were called, nagtawag sila nga wise because nga naman, kay ilang ipakita ang manluluwas. Kung baka igsuon sa atong kinabuhi, the wise thing atong nahimo, isa diya ang atong naangkon si Christ atong gitawag nga manluluwas. The best thing na itapo sa imong life, maotong time na imong giangkon si Christ, imong gidawat si Christ, imong nailan si Christ, imong gipangita si Christ, kay kabalo ka, sad-an ka, tungkol sa imong sala, mamatay ka, padulong sa impyerno. But thank the Lord because of the Lord Jesus Christ, karon igsoon din na ka may impyerno, padulong na ka sa langit, tungkol kay niangkon ka kang Kristo. And I believe so, this wise men, kay mga tao ni, they were called wise because kaya naman, they seeking God sa ilang kinabuhi. Igsoon, ang pinaka-importante sa tibok na kinabuhi karon nga imo na na-meet, imo na nailan si Kristo nga imong gitawag na personal nga manluluwas. Kaya naman, maura gyud ang rason nga pagkatao sa aning kalibutan. Maura gyud na ang rason nga anong naay Christmas. The reason why we have Christmas because God is with us, and through that, in sa Bible para mapasaylo ang atong mga sala. Ato Brian, chapter 1, verse number 21. Tanawa diyan. Mo na ang purpose why we celebrate Christmas. As I said, we don't celebrate the day. We celebrate the Savior. Amen? Dili importante ang adlaw. Ang adlaw, pwede ka mo celebrate sa adlaw, pero importante na tao si Christ. Verse number 21. The Bible says, og siya magahimugso sa usa ka lalaking anak, og siya magatawag sa iyang ngalan nga Jesus. Kay siya muluwas sa iyang katawan gikan sa ilang mga sala. Now remember, so the reason why nga ay Christmas, the reason why nga ay kitawag na Pasko, kaya naman, para ikaw o ako, mapasaylo ang atong mga sala. By the way, so ang Christmas, dili na imong birthday, dili na imong adlaw na sa manluluwas. And I don't know why, so naminaw, wala ko, dili ko mutuo, December 25, tao sa Christ, kaya wala ko sa Bible. You cannot find December 25, that is the birth of Christ. Pati na ito, naliso ng adlaw. Ang importante na tao, good siya, amen? Naay adlaw, wala celebrate. Kau gani, natao ka, celebrate ito birthday. Diba ko? Celebrate mo ko. Oh, may birthday na eh. Ikaw gani nga, tao lang ka, nagka-celebrate sa birthday ka na, kabagaya ang Diyos, na tao sa kalibutan. We celebrate Christmas. Dili mali mag-celebrate ng Christmas kung sakto lang ang mag-celebrate. Usahay mo God, mamali at interpret ba? Nga no, ang tao mali na mag-celebrate sa Christmas? Kaya dito, Christmas is para nila. Ang ilang ay, Pasko na po, natin kayo manawat na regalo ni. Ano? Pag ipay-ipay na puntaan ni, mag-enjoy in pa. Bilaw eh, dili ikit mali, makanawat ng regalo ha? Huwag kayong anak. Dili po mali na mag-ipay mo alang kaday, alang katayin. What I mean is, ang pinaka-the best na mag-take anak is to be thankful of God nga natao sila. Ayaw, kalain kung wala yung mga regalo ko eh. Kalain. Ito kang birthday. Okay na. Ayaw, kalain yung mga madawat. Oy! Ang importante na kadawat ka ng Kristo, amen? Pili man ba siya ang regalo ngayong madawat kaya Pasko na? Pili man nag-aag regalo? Wala man yung sa Biblia, December 25 siya. Pero ang akong pagsabot na sa Biblia, kagay sa adik ko, I believe this. Ang pagtuo lang the way kasali sa Biblia, natao si Christ during summer, maybe March or April or di na time ba? Muna ang time na natao si Christ di December.
tulay po kayo kita. Uba na sila December nga mag-April ta. Pati na inay. Asa man mga baptist mag-sila. April man. Kung dili makitaan pa mga the day. Pero kung imong tanaw, kung imong tunang ang Biblia, wala na mo background. Anong hindi ko mo to December siya. Kaya naman, sa diha nga natao si Christ, asa na tao? Sa pasungan, di ba? Dili pa sa hotel, dili po sa lying-in, dili po sa hospital. Kaya katong nga tayo puno tara ng mga hospital, puno ng mga lying-in, natao siya asa man? Sa balay sa Miro, sa pasungan. Ang pangutan, asa mga karay ba tumatay? Kailangan sulod. Nasa gawas. Kung December to siya, dapat ang mga karnero na asunod kay sa winter na. Wala pagkaon sa gawas kay mag-snow magdala ilang lugar dito. Wala may snow days, pag sa ka. So mag-snow man ilang lugar dito. Ibig sabihin wala sunboat nga makaon dito. So ibig sabihin dapat ang mga karnero na asunod mas nasunod wala sa gawas. Pero sa diyan na tao si Christ, wala karnero sunod. Asa man to sila? Naasa field. Ang angel, asa man nagtawag ang mga shepherd? Sa field. So, ibig sabihin, kanina time, labong ang tao ng sa mga karnero. Okay ang pagtao sa karnero kanina time. Sa diha nga tao si Christ. So, ibig sabihin, hindi ko December. Kaya wala December magutan. Na ay winter ang time. Na ay tawag sa bugnaw ang time. So, hindi mo gawa sa mga karnero na. Pati yung sa Bible, imong tanaw, imong tunang Biblia, they were born sa kanila time nga nang tinglabong, di ba? After winter, ano man gina? Mulabong man gina. Ano man mga sagot na, matubukon tayo. So, maotong tayo, wala dito ang karnero, wala ko dito ang shepherd. That's why ang angel, napakita sa shepherd, o niya, may doon sila kag-drive. So background na naras lang mo sa dili. That is my, I believe, mauna ang pangitabo sa pagkaymugso ni Kristo. So mga ito, di lagi importante ang adlaw. Ang importante na atay di celebrar. And that is the Lord Jesus Christ. Amen? Hope makasabot na. The wise men, they were seeking Christ. Gipangita nila si Christ. In verse number 2, sa Bible nito, nga ilang gipangita si Kristo tungod kay the Bible says, they were called Jesus. Yan naman, kay pasayloon ang ilang mga sala. Now, iksoon, the Bible says, iksoon, maski pag-unsa kadagan ang atong gitawag nga kwarta ni kalibutanan. Maski pag kita ang pinakamaayo, pinakadato, pinakasikat ani igsoon sa libong kalibutan, pinaka-boss ka ani nga world ba sa kanila kalibutan. Pero kung wala na Jesus Christ, igsoon, wala yung kapuslanan. By the way, kani mga tawhanan ni kung kung kwarta lang gulistoryan, dili na ginawa bilang kwarta ni. They were very rich, tato gina sila. Nana sa mga kwarta, kapag ilado na sila, but you know what? They try to find a way na makitaan si Christ. Now, so sa kinabuhi at preswanon, pareha po na. Now, ngayon sa verse in the Bible, for what it shall profit a man, if I shall gain the whole world and lose his own soul. Maski pag maangko nimo ang tanang bahagi ani kalibutan na, unya, kung wala gyud mo makitaan si Christ, kung wala gyud mo nadawat si Christ, the Bible says soon, palaglag ka dito sa linaw nga kalayo. Pasalamat ay igsoon. Nga na mga wise men na naghatag og example nato nga nangita sila kang Christ. Kasi ano pakita nila? Jesus Christ. Now, in the book of Matthew chapter 6 verse 30, atong abrihan na dali. Matthew. More exalt, apply this in our lives. Atong i-apply ni. We need to seek Christ in our lives. Atong pangitapon si Kristo kanunay sa gitawag kita nabuhi. Chapter number 6 verse 33. Hope we can understand this morning sa kanigso ng mga pa sa Biblia. 33. But seek ye first the kingdom of God and His what? Righteousness, and all these things shall be added unto you. Verse 3, apan pangitaan ninyo pag-una ang gingharian sa Dios, ang iyang pagkamatarong, o ang tanan niining mga butanga, idugang ko kanha kaninyo. Naigsoon, the Bible says, asa pili mangita kag Kristo, we need to seek Christ in our lives. Number 1, we need to seek first sa man, heaven. Pag-unahan ang gingharian sa Dios. Pastor, paunsa man nato babalaan, pastor, nga unahon ang gingharian sa Ginoo. Ingon sa Bible igsoon, ang kaluwasan is regalo. Gift lang na siya. Just like in ani ba? The Bible says in the book of Romans chapter 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God, for example, mauni ang gift, mauni ang eternal life. Gikan sa Dios. O ganing nga gift igsoon mauni ang ihatag sa imuha. Ang problema o ang pamaagi ani kung imong dawaton imuha, kung di mo dawaton dili gid maimuha. Now igsoon, seek heaven first. Seek the kingdom of God first. Kung dili pa kaluwas ka mga buntag, unaha ang gingharian sa Dios. Pero man, sayang ang atong gitawag igsoon nga pagpanikamot sa kalibutan na unya kung mamatay ta padulong ta sa impierno. Tapos kaunsa man mo balaan nga maluwas ta. The Bible says, for whosoever
who believeth in him should not perish but have everlasting life. In the book of Ephesians 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith. Kay kamo na nga luwas, pinaagi sa imuhan. Sabi sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo. O kana dili sa inyong kagalingon apan kini gasa sa Dios. It is the gift of God. Naigsoon ayo kalimot nga ang adto sa langit dili kailangan bayaran. Patabaraan sa langit sa naman regalo. Pura raw gagawin tarong mga bulan do Christmas. Di ba? Kung ay sa mga regalo para maimuha galang regalo, imo galang dawaton. Imo galang kuhaon para maimuha. Pero kung di mo na dawaton, di gid mo na maangkon. Naigsoon the best things or the wisest thing yung masabtang karisyon, seek heaven first. Paunahan ang kingharian sa Dios. Kung imo lang unahon, kung imo lang tagaan o pagtagan, kung dili mo masayra ligsoon, kailangan na to ang itawag nga manluluwas, kaya naman tanan man tasan-an. Tanan man ta nakalapas sa Ginoo. Tanan ta nakaangkon o gitawag na sana. So that's why the Bible says, we need a Savior, and that's the Lord Jesus Christ. Nakit-an sa Ginoo itong kahimtang that we are all sinners and going to hell. But thank the Lord, we have naitawag ng Christmas, na ay Pasko, na tao si Kristo, and in that way, igsoon, makit-ani mo ang gingharian sa Diyos. Seek heaven first. But seek ye first the kingdom of God. Now try think this morning. Kung maabot ang kamatayon ni mo pa, siguro ba makati sa langit? No. Ikaw rin ito makatubagan na. Pero kung dili ka sure igsoon, ayaw hawa ang congregation, di umaangko ng kaluwasan. Ang kaluwasan libre. Ang kaluwasan walay bayan. Ang kaluwasan igsoon, it's all about the Lord Jesus Christ. So that's why karon nga buntag ayaw hawa ang nga place, kaya di mo maangkon si Christ. Seek heaven first. They were seeking igsoon. And the number 2 is a verse ato gibasa kanina. Seek ye first the kingdom of God, and next word sa man, and his righteousness. Not only heaven, not only the kingdom of God, but after it's all nakuha ni mo ang heaven, ang kingdom of God, make, o man, seek His what? Righteousness. Every morning, ilang every Sunday, but every morning, every day, sa imong kinabuhi, unaha yung kanunay ang Diyos. Unaha kanunay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Many times, it's on. Kailangan mo tagaan ng panahon nga ang atong pagbasa sa Biblia, ang atong pag-ampo, importante na. Ato pa lang gina-announce every time na ipalimbahon nga ang imong pag-ampo o pagbasa sa Biblia, importante na every morning. Tagaay panahon ang Dios sa pag-ampo, tagaay panahon ang Dios sa pagbasa sa Biblia. Kaya naman, mauna ang makatabang sa inyo throughout the day. By the way, so always remember, seek God first, seek heaven first, and seek is what? Righteousness. Now, igsoon, good thing ito masabtan dira, and we have time for God every day. Sa atong gitawag nga kinabuhi. His Bible, this book, no, makatabang ato ni. Every time, every day, makatabang ni. Kani nga libro, mo ni makapahimo ni mga maalamon. Yes, na ay mga libro sa gawas nga mahimo ta nga knowledgeable about our about sa gitawag nga pagpanginabuhi. But kani nga libro igsoon wala gyud ka pareho, wala di mas labaw ani. All knowledge, all wisdom naa diri. That's why basaha ang imong Biblia, basaha ang pulong sa Ginoo. Seek His righteousness. Seek God first sa mga tawag na kinabuhi in your prayer life, and also sa mga tawag nga Bible reading. And last, seek God first every first day of the week. First day of the week. Kanina, ato nakita, seek God first, ang iyang gitawag nga heaven, ang gingharian sa Dios. Ikaduha, seek God first sa iyang gitawag igsoon nga pagtuon sa iyang pulong, and then sa pag-ampo. And number 3, seek God first every first day of the week. Always remember, Sunday is the Lord's day. Sunday is the Lord's day. Now, nganong mauni ako nakita throughout my Christian life, na I've been saved almost 2008. Dugay-dugay na nga panahon dyan. Pero mauni akong nakita or na-experience. Kung imong tanaw nagsuon ang pabor nga gihata sa Ginoo sa tuwa, Monday to Saturday, that is atuan ang panahon. Ibig sabihin, from Monday sa Saturday, buhaton yung tanan diya, mahitamot yung tanan diya, tanan, imodong buhaton ang tanan para ka, makaginansya ka, o makatigong ka, manigamot ka, Monday to Saturday, gihatag sa Ginoo na sa imuha, gitagaang safety, protection, gitagaang ang Ginoo kusog para ka na nga adlaw, mo trabaho ka. But ayaw ang pila ang Domingo. Ngayon man, kung inong ang pila ng Domingo, kung ano may tabo, balik karon sa Ginoo, patingalan ka, ang imong Lunes o Sabado, mura kinaapas ang 20 oras ba? Apas ang oras,
Apa sa Panginoon, kaya naman, ibalik sa Ginoo, ikuha niya ang ulo, imuha ang isa. Although nabuhi ka Lunes sa Sabado, pero ang problema ang imong trabaho sa Lunes sa Sabado kung sa adlaw. Kaya naman, wa mo giuna ang Ginoo sa imong kinabuhi. Now, sa kanina chapter 6 o yung basa chapter 6, kung sa istoryahan diri regarding sa imong suoton o sa imong kaunon. Ang tutlo ni about physical blessing. Ano pag in the book, I believe verse number 26 nga ang mga langgam gali ang mga pistis iya gani ginapakaon nga wala na nabuhi anak. Ikaw na ba nga anak sa Dios? Unsa man gyud rason nga imo mahatag ang ikapito, ang first day of the week? Mas bukat ba sa imuha ay hatag ang Domingo sa Ginoo? Mas ipalabi ba nimo imong trabaho more than sa panahon sa Dios? Now, gusto kag blessing kung saan lagi pamaagi, una karon ang Ginoo sa usa ka adlaw sa ternero nga semana. Ternero nga adlaw sa usa ka semana. Wala makabantay ka kung hindi ka makasimba og Sunday, ang throughout the week nimo mura jud apas permente bukod sa kwarta, bukod sa problema, bukod pero ikaw bukod sa blessing ba? Pero timan ini, i-try good 1 month. I-challenge ka, try 1 month. Instead simba og Domingo. Suryahan ka na. Dili magukod ang blessing sa imo, ang blessing nga magukod nimo. Dili na ikaw magukod sa blessing. Ang blessing nga magukod nimo naman. Kaya ang promise ng Ginoo, ipakapon ng Ginoo ko. Once ang Ginoo promise na idugang yun na niya. I believe this, throughout in my life, ako, experience ako, sa una ng good, katrabaho ko din, kasalamat ko sa una, kaya mo, pag Sunday, wala kami trabaho, close din ang tindahan, simba, gabitahan. So sa diya, kalahin ko may kasuhan nun, blessing na kayo, every Sunday, naagid ni sa simbahan. So dili ko maingon nga throughout the week, wala may problema, pero mo na gini, from Monday sa Saturday, na may problema diha kung di kay yung buka tungod kay giuna nimo ang Sunday. Now, so I'm telling you, I challenge you, just put sa imong gitawag na faith sa kaning adlaw. Sunday is the Lord's day. Ihatag tanan ang Ginoo. Ihatag sa Ginoo tanan tibok Domingo. Istoryahan tanan. I challenge you. I-try 1 month. 1 month ayaw pakyas simba. Simba ka sa buntag, simba ka sa hapon, simba ka sa Wednesday. I challenge you to i-try na in 1 month. Kung dili man epektibo, okay. Ayaw nagsimba. Ikabalo ko igsuon, kung imo nang buhaton, effective bilas pang tawag na kinabuhi. Promise sa Ginoo na eh. Nakakoy confidence yung story anak ay that is the promise of God. And that's why na-experience ko na ako na before. That's why I challenge you, ayaw i-neglect ang Sunday, ayaw i-neglect ang adlaw sa pagsimba. Maski unsa ka busy nimo, unsa may problema diya, ibili na sa balay, adto yung simbahan. Kaya naman, most of the time, kasagaran sulbad sa problema, naa sa simbahan. Sa una, ikaw malindan. Wala may problema sa balay, labi na ka sa Sabado mo, gid nakatake si Yawa gid. Labi na kunyado mo, kunyado ba? Kana ko sa Sabado natin tulog dati, ako din mag-away sa asawa. Kasi siyempre, makaog ba, laan yung bote yung naginang bangon. Pag-anak ko na hula ba? Meron tayo sa tabo sa mga samuhay. Pero ako, hindi ko magpadala mo simba, dito siya, pabilin na, hindi ako simba, bilin sa balay, bilin ka, ako mo simba, dito. Pero muna ako sa'yo, ginatry ito, ginatry ka niya every Sabado pa lang, ginatrobo na ka ba? Na may problema maabot, pagka-Domingo, simba ba po ba? Kung nagduha na ka ba, kay, sa ako, nakunin pa man, ano ba? So, ang unahan naman na, kung problema ng Sabado, dili na Sabado, pagka-Domingo, simba, dito, ano ba? So, ako nga, di po nakatry niya na, pag Sabado, di po, atake nila niya, away mo yan na, pag mata may sa Domingo, kanang wala, gay, tinggan na iba, kanang mata may Domingo, kanang wala, gay, sa bukod, dili ka fail mo, simba ba? Pag yun, isuman, simba lang dito. Pag abot sa balay, okay naman dito ba? Among giawayan, ito lagi, nasulpad naman, at among giawayan, napupay naman, ano man, kagiyon na ang Diyos. More than na, from time to time, i-try like challenge itong life. Ang promise sa Ginoo, tinuod na gyud Dios, dili ka masagdan. Kabalo ko ana kay magra og gikan. I know that because I challenge myself before ko ana, to Lord, dili ko mo pakyas og simba. Anything mo sa problema Lord, mo simba jud ko. Maski pa mag-away, unsa man tabo diya, away ko sila. Tapay one time na ako si Faith sa sakit si Faith. Grabe ang sakit niya. Si simba man gito, kung wala ko din simba jud ko. Dili lang no. Sige lang, maampo lang ko dito. Then simba ko lang nga time. Paabot sa balay, simba ko. Pag-aabot sa balay, pag-audto, na okay naman. Sabi na ko, edit kayo. So, isuon sa ako sa time, ang kasulbaran sa imong problema, naaray ko sa pagpamilya sa Diyos. Seek God first. Problemado ka? Ayaw, wala ang panibahon.
Problema ka sa kwarta, adto lang simbahan. Wa may mahatag kwarta mo diri pero ugma tagaan kag kaalam sa Dios paunsa ka makita og kwarta. Dili manawat. Dili manawis. Dili manay sa Dios. Oh, dili manawis yung manawat. Tagaan kag kusog sa Ginoo nga makatrabaho ka para ma-income yung mga gusto mo ma-income. Pagura kayo na, Monday to Saturday, imo nga, gihatag sa Ginoo. Uso lang ano, ya? Di mahatag. O, tanawagot. Kung imo mga natisingan na, paano mag-iuna ang Ginoo sa Sunday? O, Monday to Saturday. Kurang ani ba? Sugod sa Monday. Naabot ka sa Saturday. Kung nagawin problema, wala ko nasulban. Gukod na gabo ka sa kwarta. Gukod na gabo sa kinahanglan. Tingnan mo man. Tungkol, kiwa na mag-iuna ang Ginoo sa Sunday. So that's why, seek God first. The first day of the week. Ayaw talaga, every Sunday na simbahan. Every Sunday na simbahan. Magulan mag sa dili, at tuyog simbahan. Kabalo ko igsuon, na akong tabang kung nakakasimbahan. Di tungod kay matagaan ka na mo financially, kabalo ko igsuon, ang pulong sa Ginoo mao nay mohatag comfort nimo. Ang pulong sa Ginoo mao nay mohatag kasulbaran nimo. Kung dako ang kita pagtuig igsuon, kami I believe this, if you have a great faith, dili gid mo neglect ang panimbaon every Sunday. Every Sunday is the Lord's Day. Ihatag sa Ginoo na whole day. Among ginahimo sa una before, so sa Calvary kami, pag Sunday yun, simba yun kanan. Akong asawa, akong anak, 8:30, 7 pa lang, prepare na, or 6 pa lang, mag-prepare na. Pag abot 8:30 na namin simbahan. Pag uli ang mga udto, siguro mga 11 na namin sa balay. Ang among ginahimo, palit ni gamay karne, or manok, ano ba? Masugbag sa balay, family banding sa balay na. Tama, alauna, pag alauna, tulog ni. Pag matapos ni pag-hapon, pag alas 5, then, simba na po. So relax kay ginaboy pagka-ugma apat ang hayag. Wa di kayo naon, ino man giuna man nimo tibok adlaw. Ang Ginoo sa Domingo. So mauna ang life sa Kristohanon. Kung imo una ang ang Ginoo matag Domingo, kabalo ko Lunes hangtod Sabado, full good na kasat full good na a week nga imo gyud ma-accomplish. Ano ba? Posible kayo from Monday sa Saturday dito ka panalangin sa Ginoo diha. Unong kaadlaw pagpahikamot mo imposible di ka panalangin sa Ginoo. Sa kung ano lang, kasi one day kayo siguro maka-ginansya na o maka-income na kung nga na dyan kayo ma-faith sa Diyos. Mo lang na, wala yung blessing, kaya wala mo giuna ang Ginoo for the first day of the week. Pero kung giuna mo na, kanang Monday o Saturday, maka-ingon ka na, siguro Friday pa na, wala na. Solban na, kaya na, di na ko dili mo trabaho ma. Ano ba, ang storya? Basta unahan lang ang Diyos every Sunday. Kaya ang promise sa Ginoo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, all dili some, dili few, but all. All these things shall be added unto you. Idugang sa Ginoo mo, promise niya. Mo lang yun na, kailangan lang kita magkaroon ng faith, kailangan lang kita magkaroon ng courage, nga buhaton kung unsay dapat buhaton para sa Ginoo. Ruan. Okay, ano ito na sa kinabuhi sa mga wise men, they seek Christ sa ilang kinabuhi. Kaduha, they worship Christ. Verse number 8 nawa. Verse number 8, chapter 2. Balik sa Matthew chapter 2. Mahaman ako. Nato 10 minutes. Okay, chapter 2, verse number 8. Wala lang nila gipangita si Kristo, but the Bible says ilang gisimba si Kristo. Chapter 8, number 1. And he went, and he sent them to Bethlehem and said, go and search diligently for the young child, and when we have found him, bring me word again that I may come and worship him also. Marap si Herod. Ingon si Herod, okay? Lakaw mo sa Bethlehem, pangitaan ito si Jesus Christ. Kung makitaan ninyo ha, kanang ingnabi ako ninyo kay kung asa siya ako sa i-worship, pero una-una niya, makitaan na ninyo si Kristo, papatay na ako na. Mo ko thinking nga, dili ito sa mahuna ang simbahon ni Kristo. Pero yung mahuna, kung makitaan sa wise man, pero naawa, unsa ka maayo ang Diyos? Kung sa inyo sa Bible, verse 12, wala ni balik ang mga wise men dito kang Herod, but nangita sa laing dalan, ay mautot plano sa Ginoo, hindi mamatay si Kristo. Tanawa ko niya, for the last points. Okay, verse number 11. Di makita na to. Nga kaning mga wise men, they worship Christ. That's why verse number 11. And when they were coming to the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and what? Next phrase. And worship Him. Kaya yung iso ng mga wise man, dili sila wise, kagamot, nangita lang ang Kristo. Pagkatawag sila mga wise, kaya nga naman, nag-worship, nagsimba sila kang Kristo. Nag-exalt, I'm telling you this morning, ang imong pagsimba na ang Kristo, dili yung kaon. I don't care kung ngayon ang mga tao nga ang inyong Diyos, tao raman na. I don't care kung ngayon ang mga tao nga si Kristo, dili man na Diyos.
I don't care about it. The Bible says Jesus is God. And He is worthy to be praised. May Lord son, kaya magsimba mo every Sunday sa Ginoo, ang tawag ng mga luluwas, di kinatawang. Tinuod ang pagsimba. Why people say ngayon sila nga si Chris tao lang, tungod kay na siya unod? Those people says na si Kristo dili Diyos, wak na nagatuon sa Biblia. Nagapaminaw na kung sa istorya kung sa leader ka. Tagaan ta puntos nga nung matawag si Kristo nga Diyos siya. Una-una, ingon ang Bible, walay laing worship ang tao kundi si ang Ginoo lang. In the book of Matthew, kitinta si Jesus Christ sa Yawa, okay, kung gusto nimo, imo na tanang makit-ano mo diri, kung simba lang ka sa kuwa. Kung sa ingon ni Jesus Christ, no dili, usa ra ang simbahon. Ang Dios ra. Ang pangutanan nga nung gisimba mo sa mga hours na, kung tao ni siya, dapat din simbahon din. Kung ingon sa Bible, the worship ko, una-una ang punto sigsoon, Jesus Christ is God, Diyos siya, kaya naman, naay nagsimba sa ikaduwa. Iprove na to, ato nga burihan. 1 Timothy, nagaan na naman yung background rin, mga malakwa rin. 1 Timothy, ako lang i-prove sa inyo nga, Jesus Christ is God. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Okay? 1 Timothy chapter 3 verse 16. So, dili masabtan sa mga tao nga against God Christ, na He is the Lord, He is God. And many times, it's so, gibag-balik ito sila, explain sa ilaha, nga He is worthy to be praised, He is worthy to nga simbahon siya. Mauna, 1 Timothy chapter 3 verse 16, the Bible says, ako basa ako tanawa sa mga mata. Ingon sa diya, og sa walay paglalis, dako ang misteryo sa pagka-Diyos nun. Naay misteryo, nga nahitabo, sumpay, ang Diyos gipadayag diha sa unod. Ibig sabihin, ang Diyos manifest, verse number 16, God was manifest in the flesh. Ang Ginoo so nagpakaunod. Pastor ka naman, ang tao, ano yung anak, pastor ang anak, dili na ma-question ang Ginoo, kay Diyos man siya. He can do what He wants to, kay Ginoo man siya. Hindi niya buhaton sa gusto niya, kay siya ang Diyos, siya ang Creator, siya ang nagmove sa tanan, siya ang Diyos na atong ginasimba. So that's why the Bible says in the verse number 3 diya, ang Diyos, ipadayag diya sa unod, nagipakamatarong diya sa Espiritu, nakita sa mga anghel, okay? Di so the angels, giwali ngadto sa mga hintel, gituuhan din sa kalibutan, gibayaw ngadto sa himaya. Isa pa ka verse, John chapter 1, verse 1. John 1:1. Like so, I want to topic this lesson para dili yun tawag magsimba. Kabalo jud ka nga Jesus Christ is God. He is the Lord. He is the everlasting Father. He is the Prince of Peace. Okay, John 1:1. Okay, mark this on. John chapter 1 verse 1. The Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa Bisaya pa, sa sinugdanan, diya ang pulong. Next word, ang pulong uban sa Dios, o ang pulong sa man, Dios. O naawa ng word diya nga kuan, di ba? Naka-capitalize W siya, nakakuha ng W naman, because it will talking about a person. Kanang word igsoon, that is the Lord Jesus Christ. Verse 14, tanawa. Kung saan natawag sa pulong. Verse 14, and the word was made flesh. Kung saan itong pulong, siya ang Diyos. So ang Diyos, kung saan nahimong tao. Pastor, posible ba? Posible kay Diyos man siya. Imposible mo kay tao naman ka. Pero sa Ginoo, wala imposible. Kaya na mo. Ingon sa verse 14 niya, and the word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as the begotten of the Father, full of grace and in truth. Now, verse number 1 Timothy, yung sa dito, without controversy, God is a mystery. God manifest in the flesh. Ang Diyos ay pagkatawang tao. In the book of John 1:1, mga nagapon, ang pulong na sinugdanan, and then ang pulong uban sa Diyos, o niya ang pulong Diyos. O niya ang pulong, kung sa ganito, o sa man, naghimong unod. Isa pa ka verse, o the last verse, 1 John. I try to explain sa inyo how para ito makitaan. 1 John chapter number 5 and verse number 7. 5:7. 1 John 5:7. Naalagay so on. Ingat sa Bible na first John 5 and verse number 7. Now, ingat sa Bible rin.
Okay, for there are three that bear record in heaven. Kaya na, ano lang, tulo, nga nagpamatuod dito sa langit. Ang una-una, ang sanit, ang amahan. Ikaduwa, ang pulong. Kung saan ang pulong? Atong pulong sa verse 1, in the book of John 1:1, nga ang pulong, mao ang Diyos, amahan, ang pulong, o next word, o ang balaang espiritu. Next word, subay niya, and these three are one. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, three person, but usa lang ka? Diyos. Nakuha na to. Ang Bible, so they will try to explain us nga ang atong isimba nga Kristo, si Jesus Christ, dili lang ordinaryo nga tao, but He is God. That's why dili kawang imong pagsimba, everything na nakakasimbahan. Dili kawang imong pangalagad, dili kawang imong himo para sa iya, kaya naman, He is the Lord, He is the everlasting Father, He is the Prince of Peace. Ato ba yan, sa verse, Isaiah 9:6, maumalin ang gitawag igsuon nga prophecy sa iyang pagkahimugso. Isaiah chapter 9, verse number 6, igsuon mo tanaw nimo pagkatao ni Christ, di mo masabtan ang iyang pagka-Dios. But I believe this, ang Bible na to igsuon clearly saying that Christ is the Lord, He is the everlasting Father. 9:6, okay, kananta tapos sahon, Isaiah chapter 9 and verse number 6. Ready start? Begin. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. Now, dili pa lang daan sa prophecy pa lang. Sa prophecy pa lang ni Isaiah igsoon, ang bata nga mahimugso, sa Bible igsoon, pagkatawagon siya ng saman, is the Wonderful, Counselor, the Mighty God. Libo gapon tapon nga ang pagahimugsoon nga tao tawagon siya nga mighty God, the everlasting Father, wala lain Dios na, and what, the Prince of Peace. Now igsoon, always remember, I don't care what people say, I don't care what religion say. Kaya ang mga religion ko igsoon, many religions today dili mo tuo nga si Christ is the Lord, dili sa mo tuo nga si Kristo mao ang gitawag nga Dios. Na igsoon throughout the Bible, many times nag-prove na igsoon na Ginoo siya. He is the God. So that's why He is worthy to be what? Worship. Mauli ng mga wise man, pagkabalo nila nga mahimugso, ang nabukong Isaiah, papisi man siguro mauli nabasa nila nga mahimugso ang sa kabata, katawagon ng mighty God, everlasting Father, and the Prince of Peace. Sa diya nga nila nakita ng star, nahimugso si Christ, giadto nila, pag-adto na igsoon, the Bible says, man, they will what? Worship. Dili lisod igsuon tumutuon ka sa pulong sa Dios. Dili lisod kung imong matun-an ng mga tao nga naagi sa time nga tao si Kristo. That's why always remember, ang imong pagsalig kang Kristo dili kawang, ang imong pagsimba kang Kristo dili kawang, ang imong pagpanalagad kang Kristo dili kawang. Ano man? Because He is worthy to be praised. Amen? That is our God. That is the Lord Jesus Christ. And I believe igsuon o nga ilang mauman apat na ikatulong ka puntos, babatay tayo kung sina. Balik yung unyang hapon, kaya atong ipadayon ng istorya. The wise man, they were called wise, kaya naman, ang nauna, they seek the Lord Jesus Christ. Ikadua, they worship the Lord Jesus Christ. Now, atong i-aplikar sa atong kinabuhi. Gusto ka mahimo nga wise? Ang Bible ay sa diya, pangitaan si Kristo. Una-una, pangitaan ang iyang ngarian. Ikadua, pangitaan ang iyang ikaw pagkamatarong. Ikatulo, pangitaan siya every Sunday. Ikadua, simbahan si Kristo. I-worship si Christ. The wisest people today, every Sunday, is nakasimbahan and nailing his nail and trying to be pleased God sa iyang kinabuhi. Now, igsoon, ang problema sa tao karon, ang tao karon igsoon, gitry nila i-please ang mga tao po. As I said sa inyo, many times, you cannot please people. Maski pag kung sa kadagan sa kwarta nimo, I don't care kung sa pagka-milyonaryo, mapili mo i-please ang tao, but you cannot please people. Every side sa tawag igsuon nga mga panghitabo na agi ng istorya. Di ba, ako sa inyo, kung may mag-birthday, kung handa, na istorya. Kung gamay na handa, na ako istorya. Kung wako'y handa, na ako istorya. O, sa mga mga tawa namin. You cannot please people, but you can please the Lord. Hindi ka naman i-please ang Ginoo sa mga kinabuhi. Sa maaari, sa pagsimba, sa pagpapangita sa iya igsoon, mahimo nga mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi. The wise man, simple lang tayo ni, wala ka ginatudlo sa uban.
pero naatay matun-an nga pwede ma-apply sa imong kinabuhi. Before na mag-awas soon, duha ka puntos. Seek Jesus Christ first. Ikaduha igsoon, His kingdom and His righteousness, and seek the Lord every Sunday sa imong kinabuhi. Mag-apo tayo, let's pray. Father Heaven, Lord, salamat sa mensahe na among madunggan, Lord. Salamat sa Biblia na naaming kamatuuran, Lord God, na matun-an ang imong paghimugso. Lord, wala bili ka malo kung sa kadlawa ka na tao, kung sa good day, kung sa ang exact hours o exact nga adlaw, Lord. But I believe, Lord, natao dyan ka. Naagi adlaw sa mong kinabuhi, Lord God, na mag-celebrate ni tungod kay ikaw ang Diyos na tao sa kalibutan o bubayad sa among mga sala. Lord, maybe this morning naapadri, Lord God, wala pa nakaangkon sa kaluwasan. Maybe dili pa sila sure kung maabot ang kamatayon sila kinabuhi makaato sa langit. But Lord, tabangi sila. Tanduga ang hunahuna kasing-kasing. Ikaw mag-bless, Lord, na maangkot ko nila si Jesus Christ silang kinabuhi. Salamat kay Lord, kinaay gitawag nga panimbahong samaan nga ang among pagtigong, ang among pagsimba, Lord, dili kawang tungod kay ikaw ang among isimba. Ikaw ang Diyos sa among kinabuhi. Ikaw ang Ginoo nga among ginasaligan sa among tibuok na kasing-kasing. Lord, this morning, i-bless ang matag-usa. Help us, Lord, na pangitaon ka na mo tibuok simana, kada adlaw, Lord, among kang pangitaon, pinaagi sa pagbasa, sa pag-ampo. And every Sunday, Lord, naagad ni kanunay simbahan tungod kay mao na yung pubuton sa amuha. And the last word is, help us to seek heaven first sa among kinabuhi. Lord, tuguti ang matag-usa na kung maabot pa na mong kamatayon, dadon na mo sa gingharian, mao ang langit. Kung naapay wala kasigurado, Lord, sigurado tabangin sila, masigurado ang ilang kaluwasan, karong nabuntay. Yung mga ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan in Christ's name. Nagka po sa ulo, ipayaw sa mata, wala magtanaw.